Hello Cruellas, mga buhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Pasok, intro! Hola, mabuhay! So, wadi ka! Ayan, ang ating pag-uusapan na ngayon, ang very controversial. Ang nakakalokang viral sa Philippine pageantry, sa Philippine fanatics, sa Asia, sa Europe, sa Africa, at sa buong mundo. Ang nakakalokang Miss Universe Quezon City na paglabas nila ng kanilang mga official candidates, talaga lang naman nawindang ang lahat, pero ako hindi, 'di ba? Expected ko na. Pero grabe talaga yung pinag-usapan talaga si Ma'am Jocelyn Joyce Peñas Pilarski Cubales. Grabe, super trending at talaga lang naman ayaw pakabog at talaga pinag-uusapan siya sa buong mundo. Grabe. Si Ma'am Jocelyn ay isang international fashion and jewelry designer. O di ba? Panalo ang credential. Former model, o di ba? Former flight stewardess. Oh, saan ka pa? Grabe. Grabe yung credential. Tapos nag-represent to si Ma'am Jocelyn noong 2017 sa Mrs. Universe Beauty Pageant. Kung natatandaan ninyo. Kaya ako, hindi na talaga ako kasi nag-open ang Miss Universe Beauty Pageant ng no age limit. So, kaya nung sumali siya, hindi naman ako nawindang, hindi naman ako nagulat, kumbaga hindi naman ako na-shock. Ganun lang yung hindi. Kasi, na-expect ko, sabi ko nga, before, nung nag-vlog ako, pwede na yung mga senior citizen. Pwede na yung mga 70, 80, 90, 100. As long as babae ka. Oh, di ba? Pwede kang mag-join sa Miss Universe. So, hindi talaga ako nagulat. Kasi hindi nga ako nagulat nung may 80-something years old sumali doon sa Miss Ecuador. Ecuador ba yun? Sa Latin America. So, ayun. So, hindi naman ako nagulat. Yung mga talagang nawindang lang talaga. Ito talaga yung resulta ng no age limit na rules ngayon sa Miss Universe. So, expected ko na yan. Ang tanong, mananalo ba itong si Ma'am Jocelyn Joyce Peñas Pilarski Cubales sa Miss Universe Quezon City para i-represent ang Quezon City sa Miss Universe Philippines. O diba? Talaga lang naman tingnan ko doon yung mga set of candidates, yung mga official candidates. Parang siya ang may pinakabogang credential o among them. Sa totoo lang at parang siyang pa ang pinakamaganda. Totoo, parami. Siya yung pinakabonggang credential, siya yung may bonggang experience, siya pa yung maganda. At siya pa at kayang-kaya niyang makipag-compete sa Miss Universe. Nag-compete nga siya sa Mrs. Universe noong 2017, diba? At take note may award pa siya, Mother of the Universe. Diba? Kalain nyo yun. So, ibig sabihin talagang veterana na siya sa ganitong kompetisyon. Talagang alam niya kung paano ang galawan ng isang beauty queen. At alam niya ang galawan kung paano manalo sa isang pageant. Kaya nag-join talaga siya kasi confident siya na kaya niya. Daming chismis, diba? Sobrang daming chismis. So, laylay na daw. Grabe, nakaka-hurt yun. Laylaw na daw, matanda na daw, ugod-ugod na daw, paano ang swimsuit. Mga ganyan yung mga narrow-minded na mga tao when it comes sa nung nakita nila na isang contestant, isang official candidate si Ma'am Jocelyn sa Miss Universe Quezon City. Alam mo, issue ba talaga yun? Talaga lang namang oo, nagbigay
yung isang beauty queen may mga standards before. But now, sa Miss Universe, wala. Kasi nga, tinanggal nila yung age limit. Tinanggal nila yung, pinapasok nila yung transgender. Pinapasok nila yung nanay. Pinapasok nila yung may anak. Pinapasok nila yung mga plus size. Pinapasok nila yung maliliit or kulang sa height. So, walang standard. So, dapat acceptable na yun sa utak mo na kasi hodang sinong babaeng pumasok at sumali dyan, dapat aware kayo. Hindi ko yung nagugulat at shock. Ha? Bakit? Anong meron? Pero naaawa lang ako kay Ma'am Jocelyn kasi bakit siya binabash? Eh, yung Miss Universe organization yung nag-offer ng ganyang rules. Bakit siya yung binabash? Eh, gusto lang naman niyang sumali at capable talaga siyang sumali. Yun yung yung point of view ko doon. Kung sa Miss World sana siya, Miss Earth at kung saan-saan pang beauty pageant siya sumali. Doon kayo mag-alboroto. Eh, Miss Universe yung sinalihan niya, walang rules. No age limit. So, pwede. Kahit sino pwede. Kahit uugod-ugod ba, kahit 50-50 pa yung buhay niya, as long as gusto niyang sumali at mag-audition, pwede. At si Ma'am Jocelyn take note, siya pa ang may magandang credential, siya pa ang may magandang eksena, siya pa ang may magandang advocacy, siya pa ang may magandang mga basta, parang siya talaga yung kakabog dito. At kung manalo man siyang Miss Universe Quezon City, ay papalakpak talaga ako ng bonggang-bongga. At naniniwala si Ma'am Jocelyn na she believes that the younger generation can learn a lot from her life experience. Yun talaga yung pinanindigan ni Ma'am Jocelyn. Tapos, syempre, most especially talaga yung grit na meron siya. At nalulungkot ako sa mga ibang kababayan natin, sa ibang mga konting respeto naman po. Konting respeto naman po sa senior citizen. Kung wala kayong nanay, wala ba kayong nanay? Wala ba kayong lola? Kung bakit ganyan yan siya ibabash or itrato. Konting respeto naman po kung anong meron pagkatao siya na mas better sa inyo. Sa totoo lang. Inggit na inggit ba kayo? Bakit hindi kayo makasali at siya ay sumali? Ganun yung nafe-feel ko. Ganun yung nararamdaman ko. Bakit napaka-bitter ninyo sa kanya? Inggit na inggit ka ba? Kasi hindi mo matanggap yung sarili mo, tapos siya very confident sa sarili niya na mag-win siya sa Miss Universe Quezon City. Ganun lang, ang dami kasing bashing akong nababasa, nakakalungkot lang sa mga Pilipino. Mabuti pa yung ibang bansa, na-appreciate siya, yung nalaman nila yung issue, lalo na sa Latin America, yung nalaman nila sa sali, talagang palakpakan ng eksena. Tapos yung mga Pilipino, binabash siya. Yun yung nakakalungkot na part. Yung kapwa natin Pilipino, dinadown ninyo. Tingnan niyo naman yung credential. Mas better pa nga yan sa credential ni Atisa Manalo. Mas better pa nga yung credential niya kay Samantha May Bernardo. At kung sino-sino pang mga beauty queen na gusto ninyong sumali dyan sa Miss Universe Philippines. Kumpara the credential, be. Doon pa lang, malalaman mo talaga yung mga baklang kanal na mga fans ng Philippine pageant. Nakakaloka. Grabe, wala man lang kayong respeto sa senior citizen, sa matanda, Diba? Yun na lang sana. Magkaroon tayo ng respeto sa kapwa tayo natin. Kasi nalulungkot ako kasi tinanggap siya ng Miss Universe Quezon City organization para maging official candidate. Sana respeto na lang. Sana respeto naman po mga bakla. Diba? Kung gusto niyo mag-join kayo. Huwag kayong bitter kasi pwede naman yung trans, diba? Huwag kayong ganyan. Huwag kayong maninira ng ibang tao. Huwag niyong bigyan ng kayo mismo gumagawa ng mga kasalanan ninyo. Binabash niyo yung taong walang ginagawa sa inyo ng bonggang-bongga. Hindi kagaya ng mga binash ko. May ginawa sila sa akin. Charot lang. So, ayan. Talagang dahil sa mga ginagawa ng mga bashers, yung mga laitero at mga laitera, nakakaloka. Ako dapat yun, diba? Pero may respeto kasi ako diba? Yung iba kaya hindi ko nirerespeto kasi mga nag-iinaso naman talaga yung mga pag-uugali nila at hindi nila deserve ang respect. Charot lang. Pero kay Ma'am Jocelyn Cobales,
good luck at super pray ako na mananalo ka sa Miss Universe Quezon City at mag-represent ka ng Quezon City sa Miss Universe Philippines at sigurado yung Miss Universe Philippines pag-uusapan sa buong mundo na may isang contestant na 69 years old na maganda, makinis at bonggang-bonggang mas bongga sa'yo. Sayong manlalait. O, ganun lang. So, ayun lang yung take ko sa pagsali ni Ma'am Jocelyn Cobales. I'm so happy talaga sa kanya na at least, di ba, na-fulfill niya yung dream niya sumali sa Miss Universe organization. Magpasalamat siya kay Kunat. Pero, ayun, hindi ibig sabihin na happy ako sa kanya, happy din ako sa mga pinaggagawa ni Kunat sa Miss Universe organization. Ayun lang, magkaiba yun. So, there you go guys. Maraming salamat. Isa Swing Diesel Ortega. Paalam.